Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much. At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy 61st birthday kay Lenny Magalyon. Siya ang Mrs. ni Sir Joseph Magalyon. Happy birthday! At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po, si Sam Pagita. Meron siyang 13 na mga comments. Nandyan din si Joy Manipes, meron siyang 28 na mga comments. Gina G, meron siyang 18 na mga comments. Nandyan din si Roro Sequera, meron siyang 14 na mga comments. And Monets Borromeo, meron siyang 6 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mag-vlog, siya nga pala, atin muna hong i-acknowledge at sa kapasalamatan ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkape ni Sir Ivan. Thank you so much ho kay Ma'am Annabel Tadalan, nagbigay sa atin ng $10. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, unahin ba natin si Jason Eliazar? Kasi nga si Jason Eliazar mga kababayan ko, di ba? Siya ho ay nakilala natin bilang BBM vlogger. Sumuporta kay President BBM noong dumaang eleksyon. Until how many years? Kaya lang, itong si Jason mga kababayan ko ay mukha yatang nagparamdam na siya ay bumaliktad. Kasi nga diba meron siyang video na ipinakita. Meron pang ano dito parang ginunting niya ang kanyang sinuot na famous niya na t-shirt na Jason Eliazar tsaka merong nakalagay na YouTube sa taas. Diba? So yan ho ay very requested sa atin na issue. Kasi nga mga kababayan ko, actually meron akong alam ho tungkol kay Eliazar. Yes, meron na ho. 3 months ago yata yun, if not mistaken, siguro 4 months or 3 months ago. Alam na ni Sir Ivan na meron talaga siyang balak na babaliktad. Okay, so mamaya pag-usapan natin yan kung bakit. So nakita rin natin kahapon mga kababayan ko na nangyari na yung impeachment trial dito kay Sara Duterte. Kaya lang si Sara Duterte, abay naduwag ho. Hindi nagpakita mga kababayan, busy. So ngayon siya ho ay hinahanap ng taong bayan. Actually, yung taong bayan, majority ng mga Pilipino, dismayado talaga na hindi nakita natin kahapon si Sara dumalo doon sa impeachment trial. Kasi nga diba gusto niya ng bloodbath? Pero mukha ditong naduwag mga kababayan. At ang kanyang pinadalo lang doon ay yung kanyang legal team. Pero si Sara Duterte hindi nagpakita. At siya dito ay inasar ni Corina Sanchez. Mamaya pag-usapan natin yan. But for that, dito muna tayo ho sa nanalo sa ating pa-contest or paayuda na most like comment. Okay, so ang nanalo ng araw sa ating pa-contest na most like comment ay galing ho sa comment ni Joy Manipes. Kasi ang kanyang comment mga kababayan ay meron hong 44 lahat na nag-like. So sabi niya, ang talino talaga ni PBBM kaya hardworking siya dahil sa basurang iniwan ng poon nila. Totoo yan, ang dami talagang basura no na iniwan itong si Digong, ang dami hong mga kalokohan, korupsyon. Pero sa panahon ni Digong, bulag na bulag itong mga DDS at ipinagtatanggol pa nila na kahit kitang-kita na merong korupsyon na nangyari sa panahon ni Digong at mismo ho si Digong ay umamin na meron talagang nangyaring korupsyon. Pero meron ba siyang ginawa na hakbang? Wala.
'Di ba? Takip bibig lang. Bakit? Kasi isa rin siya dito ang nakabenepisyo. Pero ang mga DDS, abay tuwang-tuwa pa. Tuwang-tuwa pa na ginawa na presidential advisor yung mga korap at yung kanyang kalyado na sangkot daw di umano sa droga. 'Di ba? Nakakatawa talaga eh. Pero ang mga DDS, todo takip dito kay Digong. Galit na galit sila doon sa sinabi ni President BBM na walang ginawa yung dumaang administration dito sa issue ng flood control scam. Wala naman talaga eh. Kasi nung time ni Digong, mga kababayan ko, nalaman na natin nung meron ng whistleblower, yung si Rolando Andaya Jr. Kaya lang mukhang pinatahimik. Diba? Nawala bigla yung kanilang investigation supposed to be sa flood control scam. Pinagtakpan kaagad. Nag-igay sila ng ibang issue. O, di ba? Ganyan kasi sa panahon ni Digong. Pero ngayon, na si President BBM na ang nagbigay dito ng mga ebidensya, mga records na kung saan talamak na yung korupsyon dyan sa DPWH. Tapos si PBBM pa dito, ang pinag-isipan, ang inakusahan na siya dito yung mastermind. Di ba? Gunggong talaga eh. So congratulations kay Joy Manipes. Siya ang nanalo sa ating most like comment. So kay Ma'am Joy, please message me doon sa ating Facebook Messenger para maklaim mo ang iyong premyo na 250 pesos. Ipapadala natin through GCash. Okay? So ang second na merong maraming nag-like sa kanyang comment ay galing sa comment ng Moneth Borromeo. Ang kanyang comment ay meron hong 36 lahat na nag-like. So sabi niya, isang maganda at mapayapang araw po sa lahat. We stand for PBBM. So tayo ho mga kababayan ko, mga Marcos supporter, pati din yung mga Pinklawan, huwag nating pababayaan si President BBM. Kasi nga napansin natin na mas lalong dumami yung mga trolls na hinard ni Sara Duterte. Napasa ba natin, dumami din yung mga vlogger nila. Ang iba nga, di ba, nagsilipatan na sa kabilang bakod. Kasi nga siguro, malaki yung offer doon. Yun ba ang rason, Sir Ivan? Mamaya pag-usapan natin yan. O diba? So dapat hindi natin pababayaan si President BBM. Dapat tayo ay magbantay-bantay dito kasi nga alam natin ang kanilang ginagawa, kundi sisiraan lang si President BBM. Gusto nila na matanggal sa pwesto si President BBM para iupo itong si Sara Duterte na ngayon ay nasa hot seat na. Kasi nga nag-umpisa na yung impeachment trial pero duwag talaga eh. So dapat tayo ho na manawagan na itong si Sara ay magpapakita na sa impeachment trial. Okay? So again, congratulations kay Joy Manipes at saka kay Moneth Borromeo. Mga kababayan ko, uunahin muna natin itong si Marcoleta. Kasi 'di ba si Marcoleta kahapon at saka itong si Mike Defensor at meron pang isa na-aresto na, inaresto na. Kasi nga lumabas bigla yung kanilang warrant of arrest. Di ba? Nagulat talaga eh. Gulat na gulat talaga eh. Ngayon, ang mga DDS nag-iyakan lahat. Di ba? Galit na galit talaga eh. Wala na. Sabi nila na binend na daw yung law mga kababayan. Nakakatawa talaga eh. Kasi nga, itong si Marcoleta, noong time na siya ay dinala na doon sa krame, di ba? Nagdrama pa talaga eh. Pati din si Mike Defensor, nagdrama talaga na sila daw dito yung nabulgar sa korupsyon, yung lumalaban daw sa korupsyon, sila pa daw dito yung nakukulong. Gonggong talaga eh. Alam nyo, ganyan ho yung mga trapo no na mga politiko. Ganyan ho yung mga bunganga, mga langit sinasabi na merong mga violations, merong nilabag sa batas. Pag-akala ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta na hindi natin alam ang kanilang kaso, di ba klarong-klaro kung bakit sila kinasuhan ng plunder? Alam natin yan, klarong-klaro ho. Pero ang mga DDS, pilit kasi nila yung pinagtatakpan. Gusto kasi nila ilihis yung issue at hindi natin maintindihan kung bakit sila kinasuhan at ngayon nakulong na. Pero hindi bobo at tanga ang taong bayan. Alam na alam natin yan, napakadali lang hunyan i-research sa Google. Diba Robin Padilla? Napakadali nilang ho yan. Sa ngayon, kahapon nakita na ho natin yung mugshot nung tatlo. Si Marcoleta at saka itong nandyan si Mike Defensor. Pero maraming nagtanong, bakit daw hindi tinanggal yung piloka ni Marcoleta? Diba maraming natanong? Diba nagsalita na kahapon itong si John Picrimulya na kanya daw nirespeto kung ano man yung issue sa buhok ni Marcoleta. Hindi na lang daw niya
pinatanggal. Yan ang sabi niya, mga kababayan. So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung time na inaresto itong si Marcoleta at saka si Defensor. Kasi diba, merong argumento ngayon, meron kasing pinagdidebatihan, mga kababayan, na kung sila ba talaga ay inaresto, naaresto, or kusang sumuko. Mamaya pag-usapan natin yan. But for that, ito muna ang balita. For more details, let's watch this. Sumailalim na sa proseso ng PNP si Senador Rodante Marcoleta para sa kanyang plunder case. Sa ngayon, sa ospital muna ang bagsak ng senador bago ang paglipat sa kanya sa Quezon City Jail. Mananatili muna ng 2 araw sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta bilang bahagi ng booking procedures sa kasong plunder. Bandang 11:25 ng umaga nang dumating si Marcoleta sa Camp Crame, kung saan dumaan siya sa karaniwang proseso kabilang ang pagkuha ng kanyang personal na impormasyon, physical at medical examinations, mugshot, fingerprinting at pag-iimbentaryo ng kanyang mga personal na gamit. Ano na po, 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat natin makukunin sa kanya. Baka po siyang test sa panggagaya, katulad mo ECG, ang iba pa, para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yun, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ng kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan na maaari na siyang pwede nilagay sa maling PDL sa Quezon City Paya District. Ano po ang kanyang confinement order? Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, voluntaryong nagtungo si Marcoleta sa Sandigang Bayan para maghain ng motion to quash. Pero nang ma-deny ito, formal na siyang inaresto ng mga otoridad. Alam po muna tanong niyo, was he arrested or was he duty surrendered? It was both. Binigyang diin din ni Remulla na hindi layunin ng PNP na ipahiya ang senador at patuloy pa rin igagalang ang kanyang mga karapatan habang nasa kustodiya. Kung ano man ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi mo natin wawalang here. His picture will be taken as he appears in public. We are not here. We are here to arrest him and to have him tried, but not to be the person. He still has strengths. Hihintayin ng PNP ang kumpletong resulta ng medical examination ni Marcoleta. Kapag deklaradong fit, isusumite ang health report sa Sandigang Bayan bago siya ilipat sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Arestado na rin ang co-respondents ni Senator Rodante Marcoleta na sina former Congressman Mike Defensor at businessman Joseph Espiritu. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, inaresto ang dalawa sa isang coffee shop sa Quezon City at nakakulong na sa New Quezon City Jail sa Payatas. Sila ang campaign donors ni Marcoleta kasama ang isa pang negosyante na si Aristotle Viray na at large pa rin sa ngayon. Sa isang social media post, muling bumanat si Defensor sa kinahaharap nilang kaso. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Oh, di ba? Pa-victim mode na naman. Siyempre, ang mabudol niya dito, ang mapaniwala niya dito, yung kanya mga follower lang. Pero yung mga taong marunong mag-isip at saka alam na alam kung ano ang totoong nangyayari, siyempre hindi madadala doon. Pero itong si Mike Defensor, pag akala niya tanga tayo, gunggong talaga eh. So, may post ako doon sa ating Facebook account. Di ba sabi ko, si Marcoleta isinugod sa ospital. Alam nyo, ang daming hindi naniwala, mga DDS, hindi naniwala na napalabas daw ako ng fake news, hindi daw totoo, hindi daw dinala sa ospital itong si Marcoleta. Diba sabi ko pa doon na si Marcoleta dinala or isinugod sa ospital. Baka siguro siya ay mag-request ng neck brace, diba sabi ko na baka siya ay nag-request ng neck brace or baka siya ay na-stress dito kasi nga tatanggalin ang kanyang piluka. Diba yung sabi ko doon, ang daming umatake ng mga DDS eh. Siyempre alam natin na meron talagang naka-assign na mga DDS sa ating Facebook page. Diba? Inaatake nila ang ating page kasi gusto nila na ma-restrict ang ating account. Mga kababayan, ang Facebook account natin. Yes, tinitira na naman ho at tinatrabaho na naman ng mga trolls ni Sara Duterte ang ating Facebook page. Kasi palagi silang butata. Totoo naman talaga eh. Pag akala nila napakalat ng fake news. So ngayon,
yung balita na yan lumabas kaagad, 'di ba, sa mainstream media? Kasi meron akong nabasa niyan doon sa Radyo Pilipinas. Na post niya, mga kababayan ko, isa pa lang ho sa Radyo Pilipinas, that is 2 minutes ago yata yun, if I'm not mistaken, na dinala itong si Marcoleta kasi daw nanakit yung kanyang sa may bandang chest at saka tumaas din ang kanyang blood pressure. So ngayon, sinabayan ko kaagad ng post doon sa ating Facebook account. So pag-akala ng mga DDS, nagpakalat ng fake news kasi wala pa daw silang nakita na balita sa mainstream media. Naunahan lang ni Sir Ivan ang mainstream media, pero nabalita na yan ng Radyo Pilipinas, pero hindi alam ng mga DDS. O, di ba? Hindi ganyan si Sir Ivan. Hindi tayo napapakalat ho ng fake news. Yung iba, opinion na. Baka na-stress no si Marcoleta kasi nga tatanggalin siguro ang kanyang piloka. Kaya hindi na lang ipinatanggal ni John Vic Rimulya ang kanyang piloka kasi siguro tumaas na ang kanyang blood pressure. At saka meron nang naramdaman dito sa bantang chest itong si Marcoleta. So hinayaan na lang. Diba? Meron pala, ito kumpirmado ha. Kumpirmado talaga na may problema yung sa my head, sa my hair, itong si Marcoleta. So, kumpirmado na yan ho ay piloka. Kasi nga wala pa hong, di ba wala pa tayong nakita na walang buhok si Marcoleta. Meron ho yung sa EI lang. Pero yung tungkol sa kanyang buhok, yun ay sabi-sabi lang. Pero totoo pala talaga, kumpirmado. Okay? So mga kababayan ko, at saka mga DDS, ang tanong natin, si Marcoleta, si Mike Defensor, sila ba ay kusang sumuko or naaresto? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? Mga kababayan ko, malapit na hong makumpleto yung BJMP. Kasi nga 'di ba, yung BJMP nakulong na si Bong Revilla, letter B. Yung J, si Jinggoy Estrada. Yung M, si Rodante Marcoleta. Sino sa tingin ninyo yung letter P? Please comment sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan. Sino sa tingin ninyo ang letter P? Hindi kaya Padilla na? Di ba, Robin Padilla? And speaking of Robin Padilla, abay, pag-usapan na natin ho yung impeachment trial. Kasi nga kahapon, nakakatawa talaga eh. Di ba, itong si Pia Cayetano, itong si Boyton Cayetano, ang sarap pitikin yung tenga, no? Nakakainis talaga eh. Kasi nga, siguro sila dito ang gusto maging presiding officer. Paragi lang ho nagdadaldal. Nakakainis talaga eh. Tapos napansin natin itong si Boyton Cayetano, super stress na ho. Super stress talaga. Napansin nyo ba na hindi na siya nakapag-ahit? First time ko nakita itong si Cayetano, si Boyton K, na hindi nakapag-ahit. First time nakita. Tapos ang laki na ho ng kanyang eye bags, mga kababayan. Ibig sabihin niyan, super stress na itong si Cayetano. Siguro ginanon ni Sara Duterte. ginanon na. Or baka natakot itong si Cayetano na siya ay babatuhin ng laptop ni Sara Duterte. Kasi sila ho ay mga aso ni Sara. Ngayon, ito din si Pia Cayetano, hingal na hingal. Parang gusto nang maiyak, mga kababayan, di ba? Ibig sabihin, kung titingnan natin ho yung porma ni Cayetano, yung porma ni Pia Cayetano, feeling ko nagka-anxiety na. Super stress silang dalawa, nagka-anxiety na. Tingnan niyo ho si Pia Cayetano, madaling hiningal, 'di ba? Hingal na hingal talaga kapag siya ay magsasalita. Hingal na hingal talaga eh. Ibig sabihin nagka-anxiety na siya. Siguro super stress or baka gin-pressure dito ni Sara Duterte. 'Di ba? So speaking of Binoy, kasi nga, nung nasalita itong si Cayetano, si Pia at saka itong si Boyton K, abay nagpaligsahan. Parang napakontest kung saan sila nag-aral, mga kababayan, di ba? Una, yung si Boyton K. Sabi niya, nag-aral daw siya sa Ateneo, doon sa Ateneo Law. Doon nasalita naman, itong si Pia Cayetano, nag-aral daw siya sa UP, sa UP Law daw. Nung nagsalita na itong si Binoy, abay ipinagmamayabang pa. Graduate daw siya sa University of Prison. Tingnan nyo, nakakatawa talaga eh. University of Prison. For more details, let's watch this. Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng Criminology at UP rin sa University of Prison. Ang sabi po dito, sa Tagalog po Ginoong Presiding Officer, eksakto ko itong hinihain dahil nagkaroon tayo ng pagkakaiba
pagdating sa punong maestrado ng Korte Suprema. Mga kababayan ko, please lang ho. Huwag na nating dagdagan pa ng katulad kay Robin Padilla dyan sa Senado. Huwag na tayong bumoto ho ng katulad kay Robin Padilla. Kasi nga, sayang talaga eh. Sayang ho ang ating tax na ipinangsweldo sa ganyang klase ho na senador. Honestly, hindi ko ibinoto ho si Robin Padilla. Honest lang. Hindi ko ibinoto yung si Robin Padilla. Kasi nga unang-una pa lang, well, magaling talaga siya as an actor. Magaling siya as bilang artista. Pero bilang isang senador, wala talaga eh. Kaya hindi ko siya ibinoto mga kababayan. Kitang-kita na ho natin the way siya magsalita. Doon sa mga entablado nung nangampanya pa lang itong si Robin Padilla, kitang-kita na ho yan ni Sir Ivan. Kaya hindi ko siya ibinoto. So ngayon, tingnan nyo. 'Di ba? Hindi talaga nagkamali si Sir Ivan. Naging palamuti lang ho siya dyan sa Senado. Naging dekorasyon lang siya sa impeachment trial. Naging protector lang ni Sara Duterte at ng mga Duterte. So yan ang kanyang pakay dyan. Yan ang kanyang goal dyan kung bakit siya tumakbo bilang senador para maging security guard ni Sara Duterte. 'Di ba? Pag-akala kasi niya na madali lang ang trabaho ng isang senador. Kung si Marcoleta ay mababang uri na abogado, ito namang si Robin Padilla ay mababang uri na senador. Si Aimee Marcos naman ay mababa lang. Mababa. Diba? So please lang ho, please lang. Huwag na tayong bumoto na katulad dito kay Robin Padilla. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo kung paano pinitik ng konti, paano ipinahiya ni Corina Sanchez itong si Sara Duterte. Intro pa lang ho. Ramdam na natin. For more details, let's watch this. Matapos po sabihin gusto niya ng bloodbath sa kanyang paglilitis, no-show si VP Sara sa unang araw ng paglilitis dito sa Senado. Corina, ilang minuto nga bago magsimula ang impeachment trial ngayong araw, nagpahiwatig si Vice President Sara Duterte na hindi siya makadadalo sa unang araw ng paglilitis. Subalit Corina, naniniwala ang prosekusyon na ang mga sagot ni VP Sara sa mga aligasyon laban sa kanya ay matagal na raw na hinihintay ng taong bayan. Sa kasaysayan ng ating republika, walang vice presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, walang vice presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang, walang vice presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. Dismayado naman ang prosekusyon sa hindi pagsipot ni VP Sara. Unfortunate and a disappointment to the Filipino people who are expecting her today, her answers today. Kung hindi po magpakita on day one, nasaan na po ang readiness na sinabi pong nandoon before. This is actually signals the kind of respect that she has for the process. Wala man ang bise ay tuloy pa rin ang trial. Pagdating sa threshold or required number of votes to convict the Vice President, sa ebidensya raw nakatuon ng prosekusyon, hindi sa numero. We're not engaging in vote counting. No, again, what we're focused on is to establish an airtight case, supported by solid evidence, so that regardless of how this 2/3 threshold will be interpreted, we'll be able to secure it. Corina, kaugnay naman sa pagkakatalaga kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer, ayon sa prosekusyon, nire-respeto nila ang mga senator judges at handang-handa raw silang magpresenta ng mga ebidensya at testigo kahit sino pa ang maging presiding officer. Corina. Okay, Isaiah, ito natanong na ng ilang beses, but maybe for another time, ano ang mangyayari kung mag-resign ang vice sa gitna ng trial na ito? Korea na iyan ang isa sa mga naitanong din natin kanina sa tatlong spokesperson na humarap nga sa media. Ang sinasabi nila sa ating Corina, kahit pa mag-resign si Vice President Sara Duterte ay tuloy pa rin daw ang impeachment trial. Gate nila, dalawa nga ang posibleng maging sanction kapag na-impeach ang isang opisyal. Una, removal from the position at pangalawa naman ay yung tinatawag na perpetual disqualification. Kung sakali man raw na mag-resign si Vice President Sara Duterte, hahabulin pa rin daw ng prosekusyon na hindi na siya makatakbo sa kahit anong posisyon ng gobyerno. Corina.
Napansin niyo ba yung intro ni Corina Sanchez? Di ba inasar niya si Sara Duterte? Kasi sabi niya, sa kagustuhan na magipag-bloodbath ni Sara Duterte, hindi siya napakita sa unang araw ng kanyang trial. Diba? Tingnan nyo, inasar ni Corina Sanchez itong si Sara Duterte. Kasi totoo naman talaga maraming beses hong sinabi ni Sara na gusto niyang makipag-bloodbath. Pati nga, diba, yung mga DDS, anong ginagamit nila na word? Gusto ni Sara ang makipag-bloodbath. Pero nasaan na siya? Unang araw pa nga lang, di ba duwag talaga Puro lang kasi daldal. Ito si Sara Duterte. So ngayon, inasar siya ni Corina Sanchez. Gonggong talaga O di ba, DDS? Hindi lang ho si Corina Sanchez dito yung dismayado na hindi nagpakita itong si Sara Duterte. Marami mga Pilipino, majority ng mga Pilipino, dismayado ho na hindi nagpakita itong si Sara Duterte. For more details, let's watch this. Binigyang diin ng ilan nating kababayan ang kahalagahan ng pagsubaybay ng mga Pilipino sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lalo na't paninindigan sa bayan ng pinag-uusapan. Sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, nananawagan ng ilang sektor dito sa Albay kay Vice President Sara Duterte na harapin ang mga isyong ibinabato sa kanya. Para sa tricycle driver na si Tatay Gilbert mula Daraga, mahalagang malaman ng publiko kung may katotohanan ang mga reklamo laban sa bise. Ang gusto ko lang marinig mamaya, harapin ni Vice President ang mga pinupukol sa kanyang controversial na pinupukol sa kanya. Sa isang barbershop naman, naging paksari ng usapan ng mga barbero at kanilang mga customer ang nalalapit na impeachment trial. Hiling nila, dapat mailatag ang lahat ng ebidensya at mapanagot ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas, anuman ang katungkulan nito sa pamahalaan. O kung wala namang pananagutan, dapat nandun pa rin siya, di ba? Kaya para sa akin, dapat during impeachment trial, nandun si VP Sara para harapin kung ano man ang kailangan niyang harapin sa taong bayan. Sa pagsisimula ng paglilitis mamaya laban sa bise, isa lang ang hiling ng mga taga-Albay. Panagutin ang mga dapat managot. So tayo ay manawagan kay Sara Duterte na dapat mapakita na siya sa kanyang impeachment trial. Ngayong araw ho, ang second day sa kanyang trial. At saka maganda mga kababayan, ngayong araw kasi meron hong ipipresenta ng witnesses against kay Sara Duterte. Meron daw taga-NBI at meron pang iba. Kasi ngayong araw na ipresenta yung mga ebidensya at saka mga witnesses. O di ba? Kaabang-abang. Mamaya ho, 2 p.m. in the afternoon. The same pa rin ho, mag-live si Sir Ivan. Okay? So mga kababayan ko, pakita ko sa inyo itong vlog ni Yussi Claire Castro. For more details, let's watch this. Pumunta siya sa Sandigan Bayan dahil meron siyang hinain na motion to quash. Tama ba? Ulit natin konting-konti lang. Motion to quash ba? Mag-isang dumating si Marcoleta para sa pagdinig sa inihain niyang motion to quash o pagbasura ng kasong plunder. So in other words, pumunta siya sa Sandigan Bayan hindi para voluntaryong sumuko. Okay? Pero may warrant of arrest na. So hindi siya doon para magpa-aresto. Kasi wala siya alam na may warrant of arrest, di ba? Pero na-issue na pala. Pumunta siya doon mag-isa to represent himself and to appear for the hearing intended for his motion to quash. Pag sinabi natin motion to quash is ibasura. Meron siyang hinihiling na ibasura. O ibasura yung kaso. Siyempre, pag pinabasura mo yung kaso, it means pati warrant of arrest, diretso yun. So, umaasa siya na didinggin yung motion niya para mabasura pati ang kasunod ng mga aksyon ng korte. Tulad ng pag-issue ng warrant of arrest, kasi pinababasura niya mismo yung kaso. Ha? Okay, tuloy. Kasabay nito ang motion na huwag munang mag-issue ng warrant of arrest. Sa motion to quash, pinababasura niya yung kaso at nakalagay din sa motion na huwag niyo munang i-issue yung warrant of arrest. So, tanong, pumunta ba siya doon to surrender? O para ipabasura yung kaso? Diba? So, sumuko ba siya o naaresto? Tuloy tayo.
Pero sa hearing, sinabi ng mga hukom ng Sandigan Bayan 3rd Division na Biyernes pa ng gabi, handa ang warrant of arrest. Hindi lang daw ito inilabas dahil pa weekend na. Maliban kay Marcoleta, ipinaaresto rin ng korte ang 3 kapwa akusado niya bilang Congress defensor. Ayon sa mga natanmento at ebidensya at nakitaan nila ito ng probable cause o posibilidad na may naganap na krimen kaya nag-issue na ang korte ng warrant. Ganun pa para malaman, oy, teka lang, kailangan natin mag-issue ng warrant. May probable cause. Issue tayo ng warrant on Friday. O, hindi sinerve on Friday. Bakit? Kasi, weekend. Pero will it matter? Actually, dapat hindi. Dapat hindi kasi bakit? No bail to eh. Pero sa graph, oo. Bailable yun. Kaya, siguro, hindi na sinerve ng Friday kasi matutulog dun yun. Paman, pag-aaralan pa rin daw ng korte ang motion to quash na inihain ni Marcoleta. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Warrant of arrest lang yan. Hindi naman ibig sabihin hinuli ka, guilty ka na sa kaso, kaya nga didinggin eh. Let me stress, yung warrant of arrest that constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. Diba? At kaya pinaliwanag ni Justice. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Pagkatapos ng ba't kaya niya sinabi yun? Parang alam naman natin ng ibig sabihin. Alam naman lahat ng tao kung ano yung warrant of arrest, kaya nga may didinggin, di ba? Okay? Is it because, tapos sabi niya, hindi, pag-aaralan pa nila yung motion to quash. Yun ba yung sinasabi ni Kai? Ito ba yung sinasabi ni Senator Marcoleta kaya niya ipadismiss? Nag-isip tuloy ako, baka kaya niya nga ipadismiss agad-agad. Tingnan natin, baka naman maganda yung motion niya. hearing, dinala muna si Marcoleta sa opisina ng Clerk of Court ng 3rd Division bago binalik sa sala ng korte kung saan isinilbi ang warrant of arrest. Doon na siya sinundo ni Interior Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Melencio Nartates Jr. para dalhin sa Camp Crame para sa booking process. Paglabas ng korte, nagbigay ng pahayag si Marcoleta. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakip na motion to defer the issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila kagad for hearing. Itong ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yon na umiral ang ating mga batas. Ang sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yon. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman yon ay bibigyang daan pa rin. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Pagka-aresto kay Marcoleta. Okay, pero makitin natin may babasahin lang. Aralin lang natin. Aralin lang natin. Asan na yun? Wait lang po, meron akong papaat. Ito. Tingnan natin Kailan ba siya nakukonsider na voluntary surrender? Doon lang tayo. Aralin lang naman natin. Kasi sabi naman ng DOJ, it's up to Sandigan Bayan kung i-consider nila ito na voluntary surrender. So tingnan natin. Order was not actually voluntary surrender to be appreciated as mitigating circumstance. The following must be proven. Offender was not actually arrested. It is essential that the surrender happens before any lawful arrest. Tandaan natin mga klit, Friday pa warrant of arrest. So parang hindi na dito papasok. Kasi dapat nag-surrender siya before any lawful arrest. Nasa court na siya So hindi na siya pakakawalan doon. Bakit? May warrant of arrest na At nandoon siya hindi para sumurrender, pero para ilaban pa yung kaso. Diba? The accused must not have been taken into custody by the police or other law enforcement officers. If the offender is already under arrest or has been cornered by the authorities, the act of surrender loses its voluntariness. Pwede niya naman sabihin, itong tanong. Kaya siguro sinabi ng DOJ, it's up to Sandigan Bayan na lang to appreciate it, no? Kasi nandun na siya sa court,
may warrant of arrest na. Ang tanong, pakakawalan ba ka ng court? O pakakawalan ka pa ba ng court? Di ba? Pakakawalan ka pa ba ng court? Yon. So, sumurrender ba siya? O na-corner lang? Tanong yun, di ba? Sumurrender ba siya talaga o na-corner lang? Offender surrendered to a person in authority or to the latter's agent. O, pumunta siya sa court. Diba? Person in authority. Sumurrender ba siya? Parang hindi eh. Kasi nagpunta siya sa court to appear for the hearing. So, hindi naman siya sumurrender sa police. Hindi naman siya sumurrender sa barangay official. Hindi siya sumurrender sa NBI. At hindi siya nadoon para sumurrender sa court. So, mga question na pwedeng, pwedeng pag-isipan, di ba? Now, surrender was spontaneous. Spontaneous implies the absence of external force, pressure, or compulsion. Kung nandoon ka to appear for the hearing, pero since may warrant of arrest na, di ka naman sumurrender sa police, so, cornered lang ba siya? Diba? Ito dapat The Supreme Court has emphasized that the surrender should be motivated by the offender's intent to submit to the law and face the consequences of his or her actions. Pero, parang medyo taliwas yan sa pagpa-file niya ng motion. At, supposed to be on that day, ilalaban niya yung kanyang motion. So, parang hindi dito pumapasok yung offender's intent to submit to the law. Na corner lang ang dating, di ba? Surrender was made in such a manner that it indicates intent to surrender unconditionally. O meron bang intent to surrender unconditionally? The accused motive or purpose in surrendering should be to place themselves under the custody of the authorities, not merely as tactical or strategic move to evade a worse situation or to secure a more favorable position. So, since na-corner siya, nandun siya to fight for his right, to appear, and to justify, to give reasons for the quashing of the case. So, parang medyo taliwas doon sa the intent to surrender unconditionally. Diba? Ito pa, tignan mo. Example, the Supreme Court ruled that while the accused attempted to give himself up, the element of spontaneity was lacking because he surrendered only after he was effectively cornered by the authorities. Thus, the mitigating circumstance did not apply. So, parang hindi mababawasan yung penalty. Diba? So, na-corner ba siya dyan? Kasi wala na siyang choice. Nasa court siya at kailangan siyang ma-aresto dahil may warrant of arrest na. Diba? The court emphasized that the surrender must occur prior to arrest or capture. Even if the accused eventually expressed willingness to cooperate, once he was under custody, the surrender was no longer considered voluntary. Kasi di naman siya sumurrender sa dito sa person in authority or the latter's agent. Diba? So, yan yung mga example. Diba? Kasi pag mitigating, marireduce yung penalty mo. Pag na-mitigate, ang crime, yung criminal liability. Okay, so, tuloy po tayo sa news. Tuloy tayo sa news. Okay. Anong problema nito? Nag-post sa Facebook ang kapwa-akusado niyang si dating Congressman Mike Defensor. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Bago magtanghali. Kasi naman, mga clear, yung inilalaban nyo kasing kaso, wala pa kayong ebidensya. Dapat, dagdagan nyo ng ebidensya nyo. Dapat nung pa kasi kayo nag-file. Nung hinihinga na kayo ng statement ng ombudsman o ng DOJ, pati si Gutesa, dapat
Pinush nyo na ng pinush lahat ng ebidensya nyo. Hindi, naghintay pa kayo na dinggin kayo ng Senado. Diba? Sa inyo, may umamin agad si Senator Marcoleta, inamin, tapos tinuro ka. Hindi naman kasalanan ng gobyerno. Hindi kasalanan ng ehekutibo na ikaw ang tinuro ni Senator Marcoleta. Diba? Tinuro ka Sinabi ni Secretary Remulla na inaresto na rin si defensor at negosyanteng kapwa-akusadong si Joseph Espiritu habang magkasama sila sa isang coffee shop sa Quezon City. Pero sa isa pang Facebook post, sabi ni defensor, sumuko sila, hindi inaresto. Matapos ang booking process sa Camp Crame, binala na sina defensor at Espiritu sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Iniutos din ng korte na i-detain surrender yun? Nasa coffee shop? ang dalawa sa BJMP male dormitory sa Payatas, Quezon City. Sa amin pong pagkakakulong, ay na po kami mapagsalita Pwede pa. sa korupsyon. Hindi ko naman 18 maleta boys Hindi naman ikaw yung may alam Wala naman siyang personal knowledge, di ba? O di yung 18 maleta boys, kung may alam sila, sila pagsalitain mo. Ang problema kasi kay Mike Defensor, siya nagsasalita tapos wala naman siya alam. Tapos ngayon nakulong siya, di na daw sila makakapagsalita. Pwede pa! Kung totoo naman yung sinasabi nila, then let them do it. Hindi ka naman kailangan Kasi wala ka namang alam doon. Wala kang personal knowledge sa kinukwento nila unless ikaw gumawa ng kwento, di ba? Sa mga kumakalat na maling impormasyon, kaya't sa pambihirang pagkakataon ay nagbigay sila ng pahayag. Iginiit ni Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng 3rd Division, magkaka-opinyon lang ang korte sa pamamagitan ng kanilang desisyon matapos ang masusing pag-aaral sa kaso. The judiciary does not decide cases based on political affiliation, public opinion, public pressure, or the passions of the moment. Again, the judiciary, the courts decide these matters only according to our Constitution, the law and the evidence presented by the party. And its role is to ensure that no person is above the law. Pakinggan natin si Justice Dapat talaga yan ang manatili, walang pressure. The court has no politics, guided only, sorry for the third time, the Constitution. Umapela rin si Miranda sa publiko na magtiwala sa judicial process. Maraming salamat po, Justice. To the general public, I just want to say this, do not fear, do not be anxious, because the court, ang judikatura is here to provide a peaceful forum for the resolution of disputes inside the courtroom and not in the Sana nga, mukhang okay naman si Justice. Mukhang straight. Nag-issue rin ang Sandigan Bayan 3rd Division ng hold departure order laban kay Marcoleta at iba pang akusado. Maki Pulido nakatutok. Okay mga Chris, pinaliwanag ko lang sa inyo kasi sabi ni Mike Defensor, voluntary surrender sila. Saan ba sila nakita daw? Coffee shop, di ba? So, sumurrender ba sila sa public authority? Yun yung sasabi natin mga Chris. Kasi pag na-consider as voluntary surrender, mababawasan yung, let's say na guilty lang mababawasan yung period ng imprisonment. Ang Marcoleta na kusang sumuko ang mambabata sa restriksyon ng korte. Binigyan din ni Senator Marcoleta na susunod siya sa lahat ng mga prosesong ipinatutupad alinsunod sa batas. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na na-determine na nga yung probable cause, kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Nauna yung warrant of arrest. Diba? Na-corner lang ang dating. Okay, mga Cruz, so yan, pina-explain ko sa inyo paano yung voluntary surrender, paano ba yung totoong sumuko. Nakita natin yung mga elements, so let's just leave it to the court, to Sandigan Bayan, if they will consider Senator Marcoleta na voluntary surrender. Okay, so before natin pag-uusapan ito si Jason Ilyasar TV, syempre atin muna hong i-acknowledge ang ating mga suki at mga early birds. So nandyan sila si Annie Bautista, Lynn Mina from Nagoya, Japan, hi to KG2 Cervantes TV, Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia, nandyan din si Nexon Balyador, Romeo Barsibal, nandyan din si Bibian De Vera, RNMSN from Los Angeles, Rowena Takimura, Minerva Lion, Lolita Lumagbas, hi to Jinsis Oy, May Agnes Estuche, Nino Piramo, Erika Mapagmahal, nandyan din kasama natin si Noel Narcida, Aileen Renon, Lelia Cornelio, nandyan din si Marcres Hernandez from North Carolina, USA, Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK, shoutout natin si Shirley Riesman, Tony De
los Reyes, Marian Ramos and Ben Ramos, nandyan sa Toronto, Canada. Hi to Evelyn Garcia, Maria Jamela Lee, kasama din natin si Apolonio Nocido, Paterno Bindana, Vilma Micabalo, Venny Rod, Robert Sembrano from Tarlac. Kasama din natin, nandyan si Marie Usta, Lolita Calma, Shu Pao, Joy Manipes, Arlen Coano from Japan. Hi to Renato Baliner, Mary Luna Yurag, Sig Sauer, Elmer Pinaranda, and hi to Emmy Mapalad. Okay, so mga kababayan ko, ang dami hong natanong sa akin tungkol kay Jason Ilyasar TV. Kasi nga diba nakita nila na nag-post si kakilala natin na vlogger. Yes, nag-post sila. Kasi nga si Jason Ilyasar, siya na po dito ay nagpahayag na nag-withdraw na siya ng suporta kay PBBM. So ngayon, before ko i-reveal ang ating nalalaman, ipakita ko muna sa inyo ang kanyang vlog. For more details, let's watch this. Hindi na ako naniniwala sa'yo, BBM. Hindi po ako naniniwala na sa'yo. Magandang araw po sa lahat po ng aking mga followers dito sa Facebook. Kayo po na mga nakasama ko mula nung nangampanya po tayo para kay Pangulong Bongbong Marcos, mula nung sinuportahan natin siyang i-vlog mula sa ating mga kalye survey, mula Apari hanggang Hulo, Luzon, Visayas, Mindanao. Dumami po ang followers ko na umabot na po sa 459,000 na katao. Na alam ko po, lahat po yan, halos lahat po yan ay maka-BBM. No? Maka-Marcos po lahat ng aking followers, 459,000. Pero mga kababayan ko, pinag-isipan ko po ito ng mahabang araw, panahon, kung gagawin ko ba ito. Kasi hindi ko na po talaga masisikmura ito. Nasa inyo na po yon kung ano po ang gagawin nyo matapos nyo marinig itong video ko. Kayo na po ang bahalang magpasya. Pero ngayong araw po na ito, July 6, 2026, meron po akong 459,000 na follower na maka-BBM po, halos lahat yan, dito sa Facebook. Ipinapaabot ko po sa inyo mula ngayong araw na ito na nagwi-withdraw na po ako ng support dyan kay BBM. Pinag-isipan ko po ito maigi. Pinag-aralan ko yung mga pangyayari at napatunayan ko po base sa aking sariling investigasyon at opinyon. Napatunayan ko po na wala na po sa wisyo ang gobyernong ito. No? Yung dating ibinoto natin na inaasahan natin na magtataguyod ng batas at ikauunlad ng Pilipinas. Ginamit nila yung kanilang kapangyarihan sa aking obserbasyon, sa aking opinyon. Ngayon ko lang na-realize na sinamantala po talaga nila. Pasensya na po kayo mga followers ko. Okay lang po sa akin. Yung 459,000 na followers ko, di bali pong maging zero. Inaasahan ko po yan, after nyo mapanood itong video na to, inaasahan ko po yan na magiging zero ang aking followers. Pero wala po akong pakialam. Ginagawa ko po ito dahil talagang hindi ko na kaya yung aking nakikita sa pangyayari sa gobyernong ito. Nagwi-withdraw po ako ng support kay BBM. Hindi ko na po siya sinusuportaan at hindi na po ako naniniwala sa kanyang mga ginagawa. Naniniwala po ako ngayon, naliwanagan na ako, ngayon ko lang naisip. Pinagkatanggol ko siya ng mahabang panahon sa aking lahat ng vlog. Pero ngayon ko lang na-realize, unang araw niya sa Malacanang, Executive Order number 1, dinemolish niya, tinanggal niya yung anti-corruption na bill, na law. Pinirmahan niya, yun ang unang-una niyang ipinatupad. Tanggalin yung anti-corruption na act. Ngayon ko lang na-realize, sa unang araw na pagka-presidente niya, tinanggal niya yung batas na yun. At yung mga sumunod na nangyari, yan na po ang sunod-sunod na nangyayari ngayon sa ating bansa. I withdraw support kay BBM. Bahala na kayo, mag-alis na po kayo, mag-unfollow na po kayo lahat sa akin. At hindi ko rin sinusuportahan si Sara Duterte. Hindi rin po ako naniniwala sa kanya. Sarili ko pong opinion to, sarili ko pong konklusyon, desisyon na mag-withdraw ng support kay BBM dahil hindi na ako naniniwala sa kanya. At hindi rin ako maka-Duterte. Hindi ko rin sila gusto.
no? Ayoko rin ng ginagawa nila, pero naniniwala ako sa ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. Naniniwala ako na tama ang pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo, na hindi dapat ang selective justice. Naniniwala po ako at kaisa ako ng Iglesia ni Cristo. Dahil ako po ay isang Iglesia ni Cristo, kami ay bumoto kay BBM. Pero nagsisisi po kami. May mga kumu-question. Binoto nyo ngayon, hinalabanan ninyo. No? Kinokontra nyo ngayon. Nagrarally kayo laban sa gobyerno. Siyempre, kaya ka namin ibinoto itong si BBM dahil naniniwala kami na siya yung makakapagpatupad ng tamang batas, makakapagpaunlad ng Pilipinas. Pero kabaligtaran po ang nangyayari ngayon. Mali po na suportahan ang ganitong klaseng administrasyon. Hindi na po ako sumusuporta sa inyo, Pangulong Marcos. Pasensya na po kayo. Napakalaki niyo kong tagahanga. Binurmungot po kayo. Lahat po kayo mga nag-follow dahil sa aking mga vlog kay BBM. Kahit po mag-unfollow po kayo sa akin, maiintindihan ko po kayo. Alam ko po, no? Pero hindi na ako bulag ngayon. Hindi ko na siya nagtatanggol, hindi ko na siya kaya ipagtanggol. Dahil sa aking opinyon, mali na po talaga ang nangyayari. Yung nagsusulong ng katarungan, yung nagsusulong ng investigasyon para mapapalagot yung mga magnanakaw sa gobyerno, sila yung ikinukulong ngayon. Yung mga malalaking pangalan sa pagnanakaw sa kabanang bayan, sila yung ginagawang state witness. Mali po yan. Mali po yan. Kahit saan kayo tumingin anggulo, kitang-kita po ang pagtatakip dito sa mga magnanakaw. Itong mga big time na mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya, hindi ko na po kayo sinusuportahan, Pangulong Marcos. Hindi ako naniniwala na sa'yo. Hindi na. Kaya kayo po, pasensya na po kayo. Ngayong araw po na to, pupunitin ko na to, itong t-shirt na to, itong ginamit ko nung panahon na nangangampanya si BBM, itong t-shirt na to, ito, Facebook, itong YouTube channel ko, ito ang ginamit ko, suit ko to araw-araw kapag nagkakalya survey ako. Ito po yon. Ngayong araw po na ito, pupunitin ko na po ito. Ayan. Kasi po, hindi na ako naniniwala sa'yo, BBM. Hindi po ako naniniwala na sa'yo. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Malis na po kayo sa channel ko, mag-unfollow na kayo. Kung kayo po ay mga sumusuporta pa rin dito kay BBM. Basta ako po, hindi ko na kayo sinusuportahan. Naniniwala po ako na meron pong dapat managot dyan sa Malacanang. Eto po, wala ngayong araw na to. Kaisa po ako ng Iglesia ni Cristo na sumisigaw ng justice, accountability, dito po para sa ating bansang Pilipinas. Dahil ako po isang Pilipino, may karapatan po ako na sumigaw. Meron po tayong freedom of speech para manawagan sa gobyerno na ipatupad ang nararapat na hustisya. Hindi po yung selective justice. Yun lang po. Alam nyo ba na maraming nag-unfollow sa kanya? Tingnan nyo ho sa kanyang Facebook and also sa kanyang YouTube. Diba sabi niya, 459,000 daw ang kanyang follower at halos lahat yon ay mga pro-government or mga Marcos supporter. But tingnan nyo ho, balikan nyo ang kanyang account ngayon. Ang daming nag-unfollow, lalo na sa YouTube. Kasi nga diba malakas siya noon mga kababayan? Yes, talagang malakas ito si Jason Eliazar. At saka isa po ako sa fan niya mga kababayan. At palagi po akong nanonood sa kanyang mga vlog. Totoo yan, halos lahat ng kanyang mga vlog, pinapanood ko yan. At may napansin si Ivan. Kasi kapag inyong subaybayan ang kanyang mga vlog, meron talaga kayong mapansin doon sa kanyang mga pinagsasabi lately lang. So dito muna tayo sa kanyang sinabi, sinungaling talaga kasi nga una doon siyang dismayado kay President BBM kasi pagkakaupo pala ni President BBM, tinanggal yung PACC. Yung Presidential Anti-Corruption Commission na pinamunuan ni Grico Belica. Diba sabi niya dismayado siya, kaya siya galit, kaya hindi na niya suportaan si President BBM. Kasi Executive Order No. 1 pa lang daw, tinanggal na yung PACC. Unang-una, bakit hindi niya sinita si President BBM? Or bakit hindi siya nag-ingay sa panahon na yon na tinanggal ang PACC? Diba napansin ba natin yan? Tanungin natin si Jason Eliazar, bakit hindi siya nagreklamo that time na dinimolis, tinanggal ni President BBM yung PACC? Unang-una, Jason Eliazar, alam niyo ba ang rason kung bakit niya tinanggal ni President BBM?
Kasi redundant na ho sa trabaho ng ibang ahensya. Hindi mo ba alam? Kasi nga sayang lang ho yung ipansweldo dyan, meron na hong mga function yan sa ang PACC na nandyan na existing sa ibang ahensya. Trabaho rin naman kasi ng Executive Secretary for Legal Affairs. Alam mo ba yan? And second, trabaho rin ng taga-AMLAC. So, ang PACC hindi na kailangan kasi kung ano ang trabaho ng PACC, kung ano ang kanyang function din ng AMLAC at saka ng Executive Secretary for Legal Affairs. Kaya yan tinanggal. Gets ba natin? And second, mga kababayan ko, nung dumaang mga ilang buwan, that is 4 months, 3 to 4 months ago, napansin na kasi ni Sir Ivan na humina ang kanyang mga views. Napansin yan ni Eleazar. Yan ang totoong dahilan kung bakit siya ngayon bumaliktad. Kasi nga ang kanyang views talagang bumagsak. Totoo lang, talagang bumagsak. Tingnan nyo ho ang kanyang views dyan sa YouTube. Tingnan nyo ang kanyang views dyan sa Facebook. Bumagsak. Ngayon, itong si Eleazar, nag-iisip siya na meron kasi akong nakita mga kababayan ko na vlog niya doon sa YouTube na sabi niya at lagi siyang nagpaparinig na bumagal na or bumagsak na ang kanyang views. At saka lagi siyang nanawagan na sana siya pa ay suportaan. Palagi niyang sinasabi niyan at nakikita yan lagi ni Sir Ivan. So nung time na yon, that is December yata yun or that is November, naramdaman na ni Sir Ivan na mukha yatang si Jason ay babaliktad. Pero binalawala ko lang muna. Until 3 months ago, may nakapagsabi kay Sir Ivan na itong si Jason nakipagkita sa ibang DDS vlogger. May nagsumbong kay Sir Ivan na itong si Jason nakipagkita sa ibang mga DDS vlogger. Well, I don't know kung ano ang kanyang plano doon. Basta nakita siya na laging nakikipag-usap sa mga DDS vlogger. At yan din ho ay sinabi ko sa ating mga kakilala na mga pro-admin vlogger. Pero nabaliwala lang. Siyempre si Jason binaliwala lang. Kasi nga 'di ba, alam natin sa time ng Uniteam, nagka-unite kasi yung mga pro-admin vlogger, mga Marcos vlogger at saka yung mga DDS vlogger. Nagka-unite ng time na 'yan. So, iniisip ko na lang na baka mga friends na 'yon at saka siyempre na-miss niya makikipag-usap at saka hindi ko nilagay sa aking kaisipan na siguro lang ha. Siguro na siya dito ay naghahanap na merong magbibigay sa kanya. Sa tingin ko lang, baka nagpatulong siya sa mga vlogger na yon, di ba? Katulad kay PL. Napansin niyo ba si PL? Nung siya ay bumaliktad na, bigla na lang niyang ginamit yung mga vlogs ni Maharlika. Di ba? Bigla na lang. Kasi si PL that time, humina ang kanyang views. Hindi na siya sinuportaan masyado ng ibang mga pro-admin supporter. Nakita natin 'di ba sa PL? Kasi si PL lagi ko yang sinusundan. So that time, itong si PL, humina talaga for how many months. So ngayon, nakapag-decide siya na bumaliktad na lang. Doon siya sa mga DDS. Baka ito rin ang nangyari dito kay Jason Eleazar. Dahil humina kanyang views, ngayon nakapag-decide siya na doon na lang siya susuporta, nagbabaka sakali, nalalakas ulit ang kanyang mga vlogs kung lilipat siya sa mga DDS. Siyempre mga kababayan ko, si Jason Eleazar meron din ho yung mga bayarin, siyempre sasakyan, sa mga bill sa bahay, kanilang mga pangangailangan, di ba? Nandidahan natin yan. Kaya siguro siya nakapag-decide ngayon. Pero 3 months ago, alam na yan ni Sir Ivan. At meron po ako mga vlogger na mga pro-admin supporter, mga Marcos vlogger na pinagsabihan yan. So ngayon, pumutok na. Hindi talaga nagkakamali si Sir Ivan sa aking naisip noon na mukhang ito si Jason Eleazar ay babaliktad. So nangyari na. So yan na ang sinabi ngayon ni Jason na hindi na siya magsusuporta kay President BBM. So expect natin in the coming days, titira na siya dito kay President BBM. Mukhang gagamit rin siya dito ng iba mga DDS vlogger sa kanya mga vlogs. Kung hindi man, siya mismo dito ang titira kay President BBM. Asahan natin yan. Kapag mangyayari na yan, alam na natin. Parang si PL na yan. Diba? Kinontrata sa kabila. Siguro lang. So anyways, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong vlog ni Kristan. For more details, let's watch this. Alam ko na, by the way, na everyday ang dami nangyayari. And this is what happened today bago nag-umpisa yung impeachment trial. Kasi connected to sa impeachment trial eh.
Unang-unang nangyari, bago napalabas yung impeachment trial, ano yung pinakaunang balita during the day? Naaresto na si Marcoleta. At this was significant because I think from the executive department's perspective, importante kasi na maaresta si Marcoleta Kasi remember, nag-rally last week para subukan i-pressure ang ating gobyerno na wag arestuhin si Marcoleta sa kanyang ginawang labag sa batas. At meron tayong proseso. Ito ang proseso na dumadaan at lahat ng tao ay sumasailalim dito sa prosesong to. Yan ang due process. At merong pagkakataon si Marcoleta na patunayan na hindi siya guilty. Yan, may panahon siya ngayon para mag-explain. At para sa akin, antayin natin kung ano sabihin ng korte. Whether he is guilty of plunder or not. Pero at least, sinailalim na niya yung sarili niya dito sa prosesong to, tulad nating lahat. Importante yun Kasi for the longest time, itong mga politiko, they act with impunity. Okay. So, important to because Marcoleta is a senator who will sit as a senator judge dito sa impeachment trial. And now, wala siya. Kaya ngayon, hindi niya narinig yung opening statement. Hindi rin ni Jinggoy narinig yung opening statement. Hindi rin ni Bato de la Rosa, from all accounts, I don't think he heard the opening statements. Or possibly, nanood siya sa television. O nanood siya kasi kailangan niya. Kahit hindi siya nag-a-attend. At fugitive siya ngayon. Pugante itong si Bato de la Rosa ngayon. So alalahanin natin itong tatlong to ay kaalyado ni Sara Duterte. At ngayon wala sila dito sa impeachment. At mahalaga tong impormasyon na to dahil mamaya papakita ko yung connection na to sa impeachment itself. So ngayon, dito sa first day ng impeachment, nag-convene na yung ating impeachment court. Dumating ang lahat ng mga senador. Thank God dumating sila. Kasi nagtaka nga ako kung sisipot ba tong mga to o hindi. Yung mga nasa bagong minority. Kasi nga, before this impeachment, marami sa kanila ay hindi na uma-attend sa mga Senate sessions. So, what happened at on this point moving forward? So, let's start with the rules muna of impeachment. Unang-una, naging presiding officer na nga si Chis Escudero with a vote that split down alliances. Remember that the minority, all of them actually I can show you the actual vote. Andito 'yun pinakita naman Grabe by the way. Nakita mo ba itsura pala ni Alan Peter Cayetano? Hindi nakapag-shave, wala na atang oras mag-shave Ay, alam mo, mahirap 'tong trabaho nila by the way. Hindi ito mabilis. Okay. So ganito 'yan Yung unang-unang pagboboto nila ay pagboboto ng presiding officer. At dito natin nakita yung pagboto ng presiding officer is down party lines. So lahat ng minority except for Joel Villanueva and Chis Escudero voted for Chis Escudero to be the presiding officer. Tapos sina Amy Marcos, sina Bongos, Robin Hood, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, all voted against having Chis Escudero as the presiding officer. Ngayon, ang pinaglaban nila dito ay bakit hindi yung Senate President ang presiding officer? Kasi nga, historically and traditionally, Senate President should sit as the presiding officer. Ngayon, ang sinabi naman ni Kiko Pangilinan ay wala naman nakalagay na kailangan ang Senate President umupo bilang presiding officer ng Senate impeachment trial. Nagtataka ako kasi kaalyado nila si Chis Escudero, yet ayaw nila si Chis Escudero ang maging presiding officer dito sa impeachment trial. Personally ako, I don't want Chis Escudero to be the presiding officer either. Kaya in this case, kumampi ako sa minority bloc. Kina Alan Peter, kina Pia Cayetano, kina Robin Hood Padilla, dahil mahina ang tiwala ko kay Chis Escudero. Dahil sa ginawa niya last year sa pag-archive ng impeachment trial na to. Kaya, para sa akin, hindi naman sa wala akong tiwala, pero medyo nagdududa lang ako sa intensyon ni Chis Escudero sa pagiging presiding officer. But having said that, I will also give him the benefit of the doubt. I'll explain later at the end kung ano ibig sabihin ko when I said giving people the benefit of the doubt. Okay? But for now, ito lang masasabi ko. Para sa akin,
Pag binoto ng majority na si Chis Escudero magiging presiding officer, so be it. I don't personally agree with it. I'm not sure kung anong reason kung bakit nila gustong maging presiding officer si Chis Escudero. But if that's the case, so be it. And besides, malay mo, Senate President Win Gatchalian is more comfortable with Chis Escudero being the presiding officer because mas alam niya yung mga rules when it comes to impeachment trials. Maybe that's what it is. For whatever reason, sige na, so be it. Because of this, naniniwala ako, I'll say it now. I was gonna say this at the end, but I'm gonna say it now. Alam mo, ngayon na nag-umpisa ng impeachment trial at umupo na bilang impeachment trial judges itong mga senador na to at sumumpa sila na magiging impartial sila, na hindi nila papayagang maapektuhan ng desisyon nila base sa kanilang mga political affiliations. Natitignan nila ang ebidensya. At base sa ebidensya, bibigay nila yung kanilang hatol base sa ebidensya. Nanumpa sila. I will take that sworn oath with seriousness. And I will take it slightly with a grain of salt, but I will give all of our senator judges the benefit of the doubt. And we all should. Kahit na nakakapagduda yung mga pagkatao ng mga tulad ni Robin Hood Padilla, yung kanilang loyalty, I will give everyone the benefit of the doubt, all senator judges, and I will myself be blind to political alliances. And I will listen to, papakinggan ko ang lahat ng argumento ng lahat ng mga senator judges without looking at political affiliations, at titignan ko lang yung kanilang mga argumento based on the merits of the argument, not on the political affiliation. So having said that, kaya nung pinakinggan ko yung mga arguments sila pagdating sa presiding officer, hindi ko na tinignan kung si Alan Cayetano ang nagsasabi noon. Tinitignan ko lang yung argumento niya kung nagme-make sense para sa akin o hindi. Kaya nga sinasabi ko dito in this case that I agree with him. No nga, bakit ka ba pinapalitan? Anong reason? Kung pwede naman yung Senate President, why not have the Senate President? So, in that case, I'm siding with the people, the senators that voted for Chis Escudero to not be the Senate President. Not be the presiding officer. Mas gusto ko yung punto nila kaysa yung punto nung mga bumoto para maging presiding officer si Chis Escudero. But then again, I will defer to the wisdom of the Senate in this case. Okay, number one. Number two, yung next naman na pinag-usapan nila, at sorry, I'm not gonna go in the exact order, no? It's just on the order of how I remember it. So yung isa pang pinag-usapan nila ay yung BIR box na may laman ng mga tax records ni Sara Duterte. At dito sa BIR box na to, sinabi ni Chis Escudero na ibabalik na daw to sa BIR. At hindi na daw nila, they will not take custody of this box. Oh, sorry, ito, pakita ko lang pala sa inyo para lang alam natin exactly. I'll just go back quickly. Yung mga bumoto para maging presiding officer si Chis Escudero. I want to show this because this is important, yung mga highlights nito. I'll just show it quickly. Tapos pag-usapan natin yung BIR box sunod. Okay, ito na. Okay. Alright. Pag makita mo dito, yan, okay. Ito yung vote. Pag makita mo, all the majority voted, the majority of Win Gatchalian voted in favor of Chis Escudero becoming the presiding officer. Plus Chis Escudero at si Joel Villanueva. That surprised me. Then, yung mga against is Alan Peter, Pia, Bongo, Lauren Legarda, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille Villar, Mark Villar. So, pag dinig na may pagboboto dito, it seemed like it's along party affiliations or personality affiliations. Yung mga minority ay all allied with the Dutertes, and they all voted against it, except for Joel Villanueva and for Chis Escudero. So, that was the interesting twist kung ano nangyari dito. So, watch out I want you to watch out for what happens to Chis Escudero and to Joel Villanueva outside of the impeachment. Dahil remember, may mga investigation na nangyari on Chis Escudero and Joel Villanueva for the flood control corruption. So, kailangan natin bantayan yun. Importante yun.
Kasi hindi lang to ang impeachment pinag-uusapan natin. We have to look at it in the context of the entire scheme of things. Okay? So, yan. Okay, so having talked about that, eto na. Sunod na. So, yung BIR box, siguro nagtataka kayo bakit gusto nila ipabalik sa BIR. Kasi nga, hindi daw nila ma-take custody yung BIR box dahil wala pa namang subpoena to have the records be submitted to the court. So, tatawagin nila ulit daw yung tax records kung pinasupina na at kung kailangan ng ipakita sa korte. But for now, ibalik na muna daw sa BIR itong mga tax records si Sara Duterte. I'm okay with that. I don't have a problem with it. Mahirap din naman hawakan nila yon and sila may custody. At paano kung may mangyari pa dun sa mga laman na yon, mahirapan pa tayo dyan, di ba? At baka magkaroon pa ng mga problems. Okay. So next after that, ano pa yung mga nangyayari di sa araw na to? Yung isa pang nangyari ay yung pag-interpret ni Chis Escudero, presiding officer, sa 2/3 vote para ma-impeach ang isang impeachable officer, in this case, Sara Duterte. So, sabi niya, malinaw daw sa ating konstitusyon na ang 2/3 ay ibig sabihin ay 24 senators. Kasi nakalagay all senators. Dahil all senators, 24 sila, and then ibig sabihin nun, 2/3 is 16 out of 24. Wala naman daw nakalagay na senators that are present, senators that are available, walang ganun. Nakalagay lang all senators. Kung senador ka, kasali ka sa bilang. Ngayon, sinabi niya na kung gusto niyong questionin ang kanyang desisyon na gawing 16 ang pagboboto to impeach, to convict or to acquit, idaan na yan sa Supreme Court. Okay. I'm okay with this as well. Okay lang sa akin to. Bakit? Kasi, pag ang batas, yung ating saligang batas ay hindi malinaw dito. Kasi malinaw naman na sinabi all senators. Pero ang tanong dito, ano ba ang definition mo by saying all senators? Kasi kung paano kung namatay ang ibang senador, sabihin na natin, maganda yung ginawang example ni I think it was former Senate President Franklin Drilon. Paano kung, for example, I'm not sure if this was the exact example, so I'm just gonna make my own. Paano kung 24 senators, tapos 6 sa kanila, let's say, happen to get into a plane together, tapos nag-crash yung plane, yung 6 out of 24. 18 na lang ang natitira. So, paano yan? 16 pa rin ba ang threshold natin ngayon para or sabihin na nga, to make it even more visual, paano kung out of the 24 senators, yung kalahati ay biglang nasa airplane tapos nag-crash yung plane. So, 12 out of the 24, 12 na lang ang natira. O paano yan? 16 pa ba ang threshold natin considering 12 na lang ang natira? I know it's an extreme example, pero do you get what I'm getting at? The Constitution, the framers of the Constitution wrote it with keeping in mind that these senators are active and yun pa sinasabi nga nila are in the coercive power of the position of being a senator, the coercive power of the Senate, the position of the office of the branch of government of the Senate. So in other words, kung kayang papuntahin. Pero kung paano kung patay na, di ba? Paano kung nakulong nga? Paano kung nagtatago? Paano kung hindi niya napanood yung buong hearing, hindi man lang niya narinig dahil nga may nangyari sa kanya? Does it still hold that 16 pa rin yung total votes for impeachment? Let's say nga kalahati are not available for whatever reason. Yun na nga, a plane crash, nawala sila. Paano na yun? So kaya kailangan tignan ulit yung saligang batas at sa punto natin ngayon dahil walang nakalagay na detalye kung anong ibig sabihin nun, but I believe that the framers of the Constitution wrote it in a way to explain that these are senators that are able and willing to be able to participate and hear the evidence. Because mahirap bumoto kung hindi mo napakinggan yung ebidensya. Hindi mo napakinggan yung both sides. Di ba? So, in that sense, ang problema lang is it's now open to the interpretation. Kaya kailangan dito pumasok ang Supreme Court. So I do encourage whoever should bring this up to the Supreme Court to bring this up to the Supreme Court para malaman natin with finality
kung ano ba talaga dapat. And I hope, in this case, sa Supreme Court, I will also give them the benefit of the doubt na natuto na sila from that first blunder that they did with regards to the impeachment, na dapat hindi na sila mag-overstep sa kanilang judicial powers and not do a judicial overreach and interpret rather than amend. That's my opinion on what I think happened the last time. So, dito, I think okay lang, of course, they're gonna try to avoid it because they're co-equal branches of government, and impeachment court is considered a high court. Ibig sabihin, higher than the Supreme Court yan, pag pumasok sa impeachment trial na. Kaya mahirap na, medyo delicate lang tong dadaanan ng Supreme Court kung magbibigay sila ng interpretation at kailangan lang nila i-limit dito sa interpretation ng 2/3. Yun lang yun. So, for that, as much as I would prefer na mabawasan yung vote, I will defer to the interpretation of the Supreme Court in this one, even if it doesn't go the way I want it to. Okay? As long as it can be defended logically and it makes sense, I'm all for it. Okay? Sana lang impartial talaga itong pag-i-interpret na to this time. Okay? So yun yung lumabas ngayon na kailangan ng 16, or then that's the interpretation of the 2/3 of the votes. Next. Okay, napanood ba nyo yung opening statements ng prosecution at ng defense? There's a part of me that wants to show everyone the let me go back muna. Alam ko na, sinabi ng mga commenters kasi dito, wala naman nagsabi ng 24 senators. I agree, wala. Kaya nga pwede tong i-debate at pwedeng pag-usapan kasi walang nakalagay na 24 at walang nakalagay na 2/3 is 16. But the question that we have to ask is, what is the meaning of all senators? Yun all alive senators? Are dead senators counted ba when they're dead? Diba? Kaya kailangan linawin to. I believe if you really look at the intent of the framers of the Constitution, tingin ko pwedeng mabawasan yung number of senators base sa current situation ng mga senador kung they're still considered as senators or not. That's why I'm saying this. So I hope that's clear with everyone why I believe the way I believe. Okay? And yes, I agree. Maraming butas ang ating saligang batas. Maraming pwede pang ayusin sa ating batas. Kaya importante na ating mga mambabatas ay marunong tumingin ng mga ganitong impormasyon para ayusin to. Para sa ganon, mas maging malinaw ating saligang batas sa mga interpretasyon at para hindi maabuso at makahanap ng loopholes itong mga abusadong mga ibang politiko na to. 'Di ba? So yon. Ngayon, I'll just read some of the comments that I'm seeing right now. Sabi dito, baseline that was debatable. Yes, it is. That's why the rule, may flaws yung rule. Kaya nga maganda ipadaan natin to sa Supreme Court natin. Common sense naman po yata yan, Sir Chris. Dapat yung present lang since day one ang kasama sa bilang. Ang sanang ginawa na lang nila bago sila nag-impeach court, nagtalo about it. Baka tumagal pa Di ba na? I mean, at the end of the day, sige, let's give them the benefit of the doubt. Okay? Bend the law lang kayo. Si Rosel, paano ako naging bend the law? Anyway, okay, so let's go with this. Okay, let's talk about this game. Alright, here we go. So, I want to now talk about the prosecution's opening statement and the defense opening statement, and I'm going to give you my grade on each of the statements. While I'm about to do this, I'm thinking to myself, kung papakita ko ba sa inyo yung actual statement, kasi they're about 18 minutes each, I can speed it up. But maybe, I'm assuming na nakita nyo, at kung di pa nyo napanood, pwede nyo panoorin na lang on another channel or on the Congress channel. But the prosecution's opening statement was amazing. Sobrang madadala ka sa pagka-deliver ni lead prosecutor Jinky Luistro. She is really good. Bakit? Dahil inexplain niya kung ano ba ang impeachment charges. Inexplain niya kung bakit kailangan gawin tong impeachment trial. At inexplain niya kung paano nilustay ang pera sa kaban ng bayan. Kung paano na-betray yung public trust. Kung paano
Maraming nagawang kasalanan ng Vice Presidente na kailangan siya managot sa taong bayan sa kanyang mga pagkakamali at mga kasalanan laban sa ating bansa, laban sa konstitusyon at laban sa Pilipino na mga bumoto sa kanya at kahit yung mga hindi. Maganda yung pag-explain ni Jinky Luistro. At makikita mo sa kanyang pag-explain at mararamdaman mo na ang sinasabi niya dito ay hindi ito about political personalities. Ito ay para sa ating konstitusyon. Ang pinaglalaban dito is accountability. At bakit hindi pwede, bakit may ibang nagsasabi na hindi pwedeng dumaan si Sara Duterte dito? Bakit? Bakit ayaw si Sara Duterte panagutin kung may mga ginawa siyang pagkakamali? Nagbigay pa nga siya ng example. Kung ang guro ay may ginawang pagkakamali, madidisiplina yan. Makakakuha yan ng mga, mabibigyan ng disciplinary actions. Kung ang isang pulis may nagawang mali, lahat tayo ay nakalagay sa ilalim ng pare-parehong batas na kailangan tayong managot kung may mali tayong nagawa. At bakit naman parang gustong isanto ang Vice Presidente? 'Di ba? It makes sense. Ang ganda nung kanyang paliwanag, impassioned yung kanyang speech, naramdaman mo na nagsasalita siya with purpose and conviction. Malalim, matibay, at mabisa yung ginawang opening statement ni Jinky Luistro. Okay? Tell me if you agree or you don't agree. But I'm telling you right now, Jinky Luistro, wow, she is a blessing in our political sphere right now. In the time and place where makakakita ka ng mga Bato de la Rosa, mga Robin Hood Padilla, mga Marcoleta, salamat Jinky Luistro. Makakita ka ng mga tulad ni Amy Marcos, ni Pia Cayetano, Bia Luistro, instead of Amy Marcos or Pia Cayetano. Ang galing niya. And yes, if she ran for Senate in 2028, I will vote for her. Dahil kailangan natin ng mga tulad ni Jinky Luistro sa ating Senado. Kailangan natin ng mga magagaling na mambabatas na tulad niya na pinaglalaban ng ating konstitusyon. Pinaglalaban na managot ang mga kahit sino man na gumawa ng mga kalokohan. Tulad ni Sara Duterte, kailangan. Yan ang gusto natin. Walang kinatatakutan. Walang kinikilingan, kundit ang katotohanan at ang ating batas. Yan ang si Jinky Luistro. I love her opening statement. If you haven't watched it, panoorin po nyo. I'll try to put it on the link. Try to put the link sa aking description pagkatapos ng live stream na to, okay? So Jinky Luistro's opening statement for me, not just passing grade, kung bibigyan ko ng grado ang performance si Jinky Luistro, from 1 to 10, I gave her a 10 out of 10. Nobody could have done it better than Jinky Luistro. Napakagaling. Panoorin nyo yun. Kahit sino suportahan nyo, kahit sinusuportahan nyo si Sara Duterte, I encourage you to watch the opening statement of Jinky Luistro. Okay? That is how you make an opening statement. Now, and by the way, salamat sa mga nagdo-donate sa aking YouTube channel by clicking on that donate button beside the chat box. Sa ilalim lang ng chat box, may makita kang $sign. Click mo lang yan if you want to make a donation. Salamat kay SJBTV 8161 for the donation. I appreciate all donations to the channel to be able to support me in my advocacy para magbigay ng mga ganitong balita sa inyong lahat. Okay, sunod naman. Pag-usapan natin ngayon yung defense opening statement. Napanood ba niyo yun? And again, I am going to listen to the prosecution and to the defense and I will make an impartial critique of both. If I like it or not, anong mga magandang sinabi, anong mga hindi, anong mga punto ang binring up nila at anong mga punto ang tingin ko mahina, babagitin ko yun. At kung nahinaan ako sa prosecution, sasabihin ko rin yun. Okay? At the end of the day, I will look at all the evidence presented at kung tingin ko matibay talaga ang ebidensya para ma-convict si Sara Duterte, I will make a conviction if I was a senator. Pero kung nakita ko na talagang malakas ang depensa at kaya nilang depensa ng position nila, I will vote to acquit. I will not have a problem with it. And I expect all our senators to be the same. So ganito,
opening statement ng defense, I was excited to hear what the defense had to say. Kasi alalahanin natin, until today, hindi natin alam kung ano ba talaga ang depensa ni Sara Duterte sa kanyang mga nagawang pagkakamali, sa kanyang ginagawang paglabag sa ating saligang batas. Wala pa akong narinig. So excited ako makinig sa defense opening statement. At nag-notes ako. At ito ang mga nakita ko sa kanilang argumento. Sa opening statement pa lang unang-unang sinabi nung lead defense sila na si Sara Duterte daw ay binoto ng 31 million people. 31 million ang naghalal sa kanya maging vice-presidente. Yan ang boses daw ng mga Pilipino. At bakit daw dinadaan siya dito sa impeachment? Na political lang daw to. Dahil binoto daw siya ng 31 million people. Yan ang pinakaunang paulit-ulit na sinasabi ng defense. Na binoto si Sara Duterte ng 31 million people at yan daw ang boses ng taong bayan. At bakit daw siya dinadaan dito sa impeachment? At parang pinapalabas niya na walang karapatan managot si Sara, walang karapatan ang buong Pilipinas humingi ng pananagutan para kay Sara Duterte sa mga nagawa niyang mga pagkakamali. Parang walang karapatan ng 120 million Filipinos makakuha ng accountability at malaman ang katotohanan dito sa mga ginawa ni Sara Duterte. Yun ang nakaka-disappoint dito sa ganitong argumento. Kasi ang ganitong argumento ay typical of somebody who said, bakit? Bakit mo kailangan managot si Sara Duterte? Sabihin natin, tanggalin ko yung pangalan na Sara Duterte. Bakit kailangan mo managot itong, sabihin natin isang mamamatay tao na sikat. Sabihin natin may isang sikat na artista. May pinatay siya. Tapos kailangan siya ngayon litisin. Dinala siya sa korte. Sasabihin ba ng mga fans niya, bakit nyo siya dadalhin sa korte? Sikat siya. Minamahal siya ng maraming tao. Hindi siya pwedeng managot sa kanyang mga krimen. Sandali lang, wala naman nagsasabing guilty pa naman siya. Sinasabi lang na kailangan siya dumaan sa proseso para malaman kung guilty ba o hindi at kung ano yung mga nagawa niya. So anong argumento yung sasabihin na bakit siya pinapadaan sa impeachment? Binoto siya ng 31 million. Ang pagboto ng 31 million, babalik na rin yung sinabi ng defense. Dahil 31 million ang bumoto kay Sara Duterte, then mas mataas yung kanyang pananagutan. Dahil mas marami ang umasa sa kanya. Dahil sa dami ng umasa sa kanya, kailangan siyang managot. Kailangan niyang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Hindi yung iiwasan niya ito. Hindi yung sasabihin na dapat i-dismiss itong impeachment. May nakitang mga problema. Tapos sunod, sinabi ng defense na meron daw grave abuse na ginawa ang ating mga kongresista para i-file ang impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya daw binasura ng Korte Suprema nung unang beses. Tapos sinubukan daw ulit para lang daw that's not her words, my words, para mangharas. They abused their authority. That's what she was insinuating. At lumalabas parang ini-insinuate niya o parang pinaparamdam niya na bakit itong mga kongresista ang maglilitis sa atin? Na wala daw silang karapatan maglitis. Hindi naman nililitis ng Congress si Sara Duterte. Kaya nga meron tayong Senate trial. Dito lilitisin si Sara Duterte. Pero pinalalabas niya na yung Committee on Justice ay parang ginawa na daw na trial dahil sinabi daw ni Jinky Luistro, mini trial. Excuse me. Klaruin natin ulit Hindi ni Jinky Luistro sinabi na mini trial. Ito sinabi niya parang ganun. Dahil para ma-explain sa mga kababayan kung ano ba yung nangyayari. Hindi niya sinasabi that is the fact. It is using it as an example. Albeit it's a bad example, but that was all it was. Because it's not. Because in a trial, may judgment. That's the main difference. Ang trial, merong husga sa dulo. Acquit or convict. Kaya hindi mo pwedeng sabihing trial. Yun ang sinasabi kasi ng defense. Yung nangyari sa Committee on Justice. Kasi sinasabi nga nila is that it is just to make sure that they have enough to be able to file and submit the impeachment
up to the Senate. So mali yung kanyang ini-insinuate. Tapos parang ini-insinuate niya that not only is the process tainted, but also Congress is tainted dahil ka sa flood control issue. Pero for me, alam mo, yan yung mga whataboutism sa logical fallacy. Nasabihin mo na, bakit mo ko i-impeach? Kayo din naman, corrupt kayo. 'Di ba? Yung mali yung argumento na yun Kasi tuloy natin yung flood control hearings. Kailangan maraming pa makulong doon. At ironically, yung mga nahuhuli so far, may mga kaalyado ni Duterte sa Senate and sa Congress, ironically. Karamihan. So kaya nakakatawa na siya nagsasabi na bakit hindi daw matuloy, bakit daw parang it doesn't make sense daw na siya daw ang ini-impeach pero marami daw kasalanan din ng members of Congress. Members of Congress, yes, mayroon. Pero hindi the entire Congress. At pag tinignan mo yung mga prosecutors from Congress, I look at most of them, if not all of them, as outstanding members of Congress that don't have any issues of corruption. So in terms of moral ascendancy, may moral ascendancy, at least to me, at least at this point, na gawin na itong impeachment at be the prosecution. I think that's important to note. Tapos sinabi ng defense na kung wala daw, if walang tapos sinasabi niya, okay, so ngayon, binanggit niya lahat to, pero napansin mo, never niya sinabi na inosente si Sara Duterte. At hindi lang yon, wala siyang binanggit na depensa sa 4 na articles of impeachment sa issue ng grave threat, sa issue ng paglustay ng pera, 125 million in a span of what? 1 day? Wala. Sinabi lang niya na kung totoo daw na may mga ginawang kasalanan si Sara Duterte, bakit daw binigyan si Sara Duterte ng COA ng unqualified opinion or whatever else that the COA gave her. Pero daw kailangan daw may pagkakataon mag-explain si Sara Duterte sa COA at hindi pa daw tapos yung prosesong yon, kaya bakit na daw dinadala sa impeachment? Kasi po, remember, sinabi na ng COA, ibalik mo yung ginastos mong pera. Sinabi na ng COA kay Sara Duterte yan. Ibalik nyo yung ginastos yung pera. Dahil hindi nyo ma-explain kung saan nyo ginastos. Sinabi na ng COA yon with finality. Kaya nakapagtataka itong sinasabi ng defense. And that's the defense? Yun na? That's all they said? Mahina naman pala. Kung yung isa naglabas ng kanyang mga alegasyon, nagsabi siya kung bakit problemado at bakit may basehan itong impeachment, ito namang isa wala. At ang sabi niya, kasi wala kaming trabaho na magdepensa kasi inosente si Sara until proven guilty. Kaya wala kaming sasabihin na depensa kasi kailangan yung patunayan. The burden of proof is on you. Yes, the burden of proof is on the prosecution and they will lay out the evidence in a few days and in the weeks to come. Pero at the same time, ikaw naman, as an opening statement, you have to come up with your parang initial statement on why mali ang prosecution and to destroy the prosecution's statement. That's how debate works. Kausapin mo kahit sinong mga debate champions dyan. Opening statement pa lang kailangan mo na sabihin, hindi totoo yung grave threat. Dahil ang argumento kasi ng defense na lumabas sa kanilang 51-page defense manifestation nila. Lumabas doon, sabi nila, dahil that's freedom of speech. How dare you curtail freedom of speech? Dapat, if I was the defense, what I would have said when it came to the grave threats, kung ako yung defense, alam mo sabihin ko sa opening statement, sasabihin ko, pag kinurtail mo ang freedom of speech ni Sara Duterte, you curtail the freedom of speech of the 31 million who voted for her. That's how I would have said it. Kasi ang freedom of speech is enshrined in the Constitution at lahat tayo may karapatan na yon. At kahit yung sinabi ni Sara Duterte is part of that freedom of speech and I'm going to prove to you na hindi yan kayang i-curtail ng ating gobyerno at hindi totoo na yung pagbanta ay outside of the freedom of speech. Gaganunin ko yun. And that's how I would do my defense. So, yun ang sinasabi ko. Inaantay ko yun. Inaantay kong sabihin nila something like that for each article. Wala! It was a general motherhood statement. And honestly, nung pinakinggan ko yung lead defense ni Sara Duterte, I was disappointed. Walang passion.
Walang conviction yung sinasabi niya. Parang siya mismo, she was grasping at straws. Parang siya mismo, parang, hala, anong sasabihin ko? Paano ko to idedepensahan? Ganun ang dating sa akin. Somebody who was unsure. Parang hindi sila sigurado sa kanilang mga sinasabi at hindi sila sigurado sa depensa nila at hindi sila sigurado kung paano nila dedepensahan ang pagkakamaling nagawa ni Sara Duterte. Yun ang nakita ko sa kanya. At naalala nyo, doon sa pre-trial hearing may lumabas na rumor na kinain daw ng buhay si Luistro. You heard Luistro. If you haven't heard the opening statement of Luistro and you heard the opening statement of the defense, I can't see that happening. My God, ang layo ng caliber ng dalawang to. Malayo. And I think ang nangyari sa defense in this case, nagturuan yung mga lawyers si Sara Duterte, ikaw mag-opening statement, ayoko mag-opening statement. Good luck talaga. Ang hirap ng trabaho ng opening statement na yan. Ang hirap talaga gawin yung trabaho ng abogado ni Sara Duterte. And God, I hope they're paid a lot. And I wonder where that money came from para bayaran itong mga high-profile lawyers na to. Pero kahit gano'n ka high profile na lawyer at gano'n ka kagaling, kung may pagkakamali, mahirap talagang depensahan. So, on a grade of 1 to 10, anong grade ang ibibigay nyo sa defense opening statement? Sulat niya sa comment section. Ako, at sabihin na ninyo kung bakit yan ang grade na binigay nyo. Para sa akin, from a grade of 1 to 10, I give the defense, I was gonna say a passing grade. Like 7 out of 10 would be passing. 6 out of 10, sige. Pero hindi. I would give it, sorry I actually, now that I think about it, I'm giving the defense a 4 out of 10 in terms of a grade. And it's a failing grade. Bakit 4 out of 10? Kasi hindi man lang average, hindi man lang 5. Hindi man lang parang neutral na kahit papano pumasa. Hindi palpak Mahina. Hindi mo naramdaman yung pinaglalaban ng defense. Hindi mo naramdaman kung ano ang pinaglalaban nila. Yun yung pinagkaiba ng dalawa. Kasi kung ako yan talaga, grabe siguro, nag-isip ako talagang ihahanapan ko ng damdamin, ng relatability, kung bakit hindi pwedeng matuloy, kung bakit mali ang ginawang impeachment at iisa-isahin ko itong mga articles of impeachment on the opening statement pa lang. Na yung perang yan ay na hindi pumunta sa ganyan, lahat iisa-isahin ko yan. So, yun ang gagawin ko if I was the defense. That's why I give it a 4 out of 10. And mind you, I don't envy her job. Ang hirap ng trabaho yun Kaya I don't blame them kung nagturuan sila siguro at sabi, ikaw na lang kasi ayoko, ikaw na lang ayoko din Kung nangyari yun. Hindi ko alam kung ano nangyari, but I'm just saying if that happened, I don't blame them. Next. Last but not least, ito si Alan Peter Cayetano. Nakakatawa yung ginawa niyang request. Sabi niya, nag-request siya. And, in fairness naman to Alan, yung bearded na nga at mukhang kulang sa tulog. Sabi niya, since Jinggoy and Marcoleta are now in custody, ang nire-request siya kung pwede daw na palayain sila para maka-attend sila ng impeachment trial. Kasi daw, itong ginawa niyang, ang galing ng pag-hostage si Alan Peter Cayetano sa pagdesisyon ng Senate. Sabi niya, kasi kung hindi natin siya papa-attend, si Jinggoy at si Marcoleta, edi dapat immediately acquittal na yung kanilang boto. 'Di ba? Kasi ang reason na binigay ni Alan Peter Cayetano kasi hindi naman nila narinig yung argumento kung bakit kailangan mag-convict. Therefore, the status quo or the baseline should be acquittal. Magaling talaga to si Alan Peter sa kanyang mga argumento. Paminsan nabibilib din ako sa kanyang mga argumento. And meron naman siyang point dito, pero magaling lang na siningit niya yun na pag hindi sila makakanood, dapat acquittal yan immediately. Ako kasi I believe, na pag ganun, dapat hindi mabilang na lang yung boto nila. This is what I'm talking about. That's why kailangan mapag-usapan yung 2/3. Kasi nga may dalawa ka na hindi maririnig yung mga argumento. Bakit sila mas kailangan masama sa bilang ng for or against? It doesn't make sense para sa akin. Kasi nga hindi nila narinig yung argumento. Bakit sila pwedeng maging acquittal imbis na maging conviction? Kasi that argument can go both ways. Yun. So kaya yun ang interesting sa ginawa niya. At okay naman na hindi niya pinilit yung issue. Sinabi niya, kung request niya kung pwedeng itong mangyari,
At iniwan niya sa presiding officer, sabi ni Jesus Escudero, pag-uusapan na nila yan at titignan nila kung anong dapat gawin dito. And again, I'll leave it up to the Senate to decide what they want to do with it. And I think naman sana nga, because nga tinitignan ko ang lahat ng ating mga senator judges as impartial, na they will do what I hope they will do is what's best for the people. Ang nararapat dapat para maprotektahan ang ating konstitusyon, para protektahan at irepresenta ang ating mga kababayan, tayong lahat at ang ating bansa. Hindi ang isang tao, hindi ang isang politiko, kundi ang mas mataas sa ating lahat at ang ating bandilang Pilipinas. Yun ang importante. At yun ang day 1 ng impeachment ni Sara Duterte. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Simeonito Espada, Noma Homcock, Larry Lindain, Crispina Liberal, Jerebito de la Cruz, nandyan din si Leonardo Aram, Johnny Basi, Lenny Balmonte. Isyatat natin si OFW Channel from Hong Kong, Romulo Agbolos, Perry Bartolazo. Nandyan din si Terby, Elma Bagilat, Crisilda Salvador, Tarami, J.R. Cudo, Persipon Cernicula from Bagumbayan, Sultan Kudarat, at nandyan din si Elma Bagilat. Okay, so mga kababayan ko, diyan natin malakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, buong pagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo upang humingi ng iyong gabay at proteksyon para sa aming bansa. Naway ilayo mo ang Pilipinas sa anumang sakuna at huwag mong hayaang magdulot ng pinsala ang mga bagyong nagbabanta sa aming bayan. Ingatan mo ang bawat Pilipino at pagkalooban mo kami ng lakas, pag-asa at pagkakaisa sa gitna ng anumang pagsubok. Dalangin din namin ang patuloy na kaligtasan, mabuting kalusugan at karunungan para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gabayan mo siya sa kanyang pamumuno upang patuloy niyang mapaglingkuran ang sambayan ng Pilipino ng may katapatan at pagmamahal sa bayan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.